You can come in now, ma'am. Magalang na sabi sa akin ng sekretarya. Nandito ako ngayon sa Donovan Bank dahil nagulat ako sa notice na natanggap ko. They will take my house. The only thing that's left na may alaala ng magulang ko. Teenager ako nang mamatay ang mama ko. At last 5 years ago naman ay namayapa na din ang papa ko. Hindi kami ganoon kayaman pero napadala ako sa private school dahil teacher doon si papa. Hindi lang basta private school. School yon para sa tunay na mayayaman lang at gustong mag-artista o magmodelo. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Binala ko sana na i-pursue ang pagmamodel. Pero dahil nga namatay si papa nawala nang magsusuporta sa career ko. I'm still modeling pero ang kumukuha na lang sa akin ay yung mga hindi sikat na magazines or minsan extra sa commercials. Okay na din yun kesa wala. Nung mamatay si papa ay kinailangan ko ng malaking pera para sa pampalibing sa kanya. Kaya lumapit ako sa isa sa mga matalik niyang kaibigan, si Tito Damian Donovan, may-ari ng DV, Donovan Bank. Nung unay ayaw niya pang tanggapin na sinasanla akong bahay para makapag-loan. Okay na daw kahit wala yun. Pero I insisted. Hindi naman ganoon kakapalang mukha ko para abusuhin ang kabutihan niya. 5 years na ang lumipas at ni katiting ay hindi pa ako nakapaghulog doon. Kaya siguro lumaki ang interes. Pero laking gulat ko nung makatanggap ako ng notice na kukunin na ng DB ang pamanang bahay sa akin nila papa. I know I insisted pero hindi ko ina-expect na ireremata talaga. Mabilis akong pumunta dito sa main branch ng DB sa Pilipinas. Marami kasi itong branch sa iba't ibang parte ng bansa. Nagbabaka sakali ako na baka nakalimutan ni Tito Damian na akong may-ari ng bahay. At baka pag nagkita kami't nagkausap, ay mapakiusapan ko siya. He's a very nice guy at ganoon din si Tita Rosie na asawa niya. Inayos kong damit ko bago ko itulak ang pinto para pumasok. Pagpasok ko'y para akong binuhusan ng malamig na tubig. Napagkit atang suot kong heels sa carpeted na sahig, kaya hindi ako nakagalaw. Lumipas man ng maraming taon at nagbago man ang ayos niya dahil napakagwapo niya na talaga ngayon. Wala na din ang makapal na salamin niya at iba na ang hairstyle niya. Pero siya pa rin ang taong kaisa-isang kayang magpakabog ng puso ko ng ganito. Oliver, I called him. Nice to see you again, Isabel. And by the way, it's Devin. Sagot nito sa akin. Nabakas ko ang sarcasm sa boses niya. Pinagdiinan niya din sa first name niya ko siya tatawagin. Hindi pa rin pala nakakalimutan ang ginawa ko kahit ilang taon nang nakalipas. Sino bang makakalimot ng ginawa mo, Isabel? Napabaling ang tingin ko sa table at nakita kong pangalan doon. Devin Oliver Donovan, Chief Executive Officer. Natutub ko ang bibig ko sa nakita ko. Hindi na si Tito Damian ang CEO ng DV kundi si Devin na. Ang nag-iisang anak na lalaki nito. Paano ko pa mababawi ang bahay? Pero hindi ko naman pwedeng i-give up na lang yun. I guess you're here because of your house. He started the conversation. Napatingin ako sa kanya ulit. Ibang-iba na siya sa lalaking nakilala at nakasama ko dati. You change. Nagulat ako nang maisa boses kong iniisip ko. Who wouldn't? Especially sa lahat ng naranasan ko sa'yo. There is a sound of bitterness in his voice. Galit siya. Galit na galit pa din siya. Ollie, Devin, huwag mo naman akong gantihan sa ganitong paraan. I regret what I did. Please, huwag mo namang kunin ang bahay. Yun na lang ang meron ako na mula sa magulang ko. I am in the verge of crying. Dahil sentimental talaga ang bahay. Ayokong mapunta lang yun kung kanino. He smirked and that made me nervous. Pathetic. He said, hindi ako nakapagsalita. Ayoko nang makipagtalo sa kanya. Ang gusto ko na lang ay huwag nang kuhanin ang bahay or bigyan pa ako ng mas mahabang palugit para mabayaran ko ito. Fine. You can have your house. Hindi ko nakukunin. Wala ka na ding babayarang utang. Napangiti ako sa sinabi niya. Totoo bang naririnig ko? Hindi pa rin pala siya nagbabago. Mabuti pa din siyang tao. Salamat In one condition. Natigil ako sa sinabi niya. OMG, akala ko pa naman grasya na. Ano yun? I asked. Be my wife. Marry me. Ano? Nagbibiro ka ba? No. Mabilis niyang sagot. Ano? Nagbibiro ka ba? Ulit ko pa. No. Mabilis niyang uling sagot. Pero bakit? Wala sa sariling tanong ko. I want to make you suffer. Gusto kong pagbayaran mo lahat.
Lahat-lahat, Martina. May diin niyang sabi. Nakaramdam naman ako ng pagkirot sa puso ko. I never wanted to hurt him. Patawarin mo na ako, Devin. I don't need your apology. It's a simple question. Yes or no? Tiningnan ko siya ng maigi bago ako huminga ng malalim. Yes. I am Isabel Martina Flores Donovan, and this is my story with my nerd husband who seeks revenge on me. Flashback, 10 years ago. Pumaba ako ng taxi na sinakyan ko at bumungad sa akin ng napakagandang eskwelahan na ito. Sa structure pa lamang alam mo na mga elite people o sobrang yayaman lang talagang nakakapasok dito. Lumakad na ako papunta sa main gate at sinalubong ako ng higit sa 10 security guard. At hindi sila yung tipo ng security guard na nakikita mo lagi. Ang mga ito'y nakasuit na itim lahat. Wow, pa-security guard. High class. Excuse me, miss. How may we help you? This school is a private property. Sabi ng isang guard sa akin. Ang taray, umi-English si kuya. Hi mga kuya, nandito ako for Mr. Flores. Teacher siya dito. Anak niya ako at first day ko ngayon. Transferi ako kaya wala pa akong ID. Pagpapaliwanag ko. Sige, wait lang miss ha. Pakitanong nga sa faculty kung may kilala silang ano nga palang pangalan mo miss. Tanong nung isa sa akin. Bakit pa kasi kailangang itanong yun? Napag-iwanan na ng ilang dekadang pangalan ko. I sighed before I answered. Isabel Martina Flores po, sabi ko. Inulit niya yung pangalan ko sa may radyo nila. Gumilid kami dahil may magandang sasakyan na papasok sa gate. Nandito na si Mr. Donovan, pakibuksan na ang gate. Sabi nung isang guard na nagmamadali. Mukhang bigatin yung nasa kotse dahil natataranta sila. Teacher kaya o baka yung principal? Nung bumukas yung gate ay pumasok ng sasakyan at sinarado na ulit yon. Kaya naghintay na ulit ako. Narinig kong pag-beep ng radyo ng isang security. Kaya kinuha niya ito tila may kinakausap doon. Ano po mga kuya? Forever's not enough po ba sa paghihintay ko dito? Tanong ko. Ang init kaya dito sa labas. Hindi kaya inalagaan ng mama kong kutis ko para lang sirain ko ng ganito. Ito na lang ang naiwang pamana niya sa akin. Okay na miss. Pasensya na't nag-iingat lang. Pumasok ka na't nasa faculty room daw po si Mr. Flores. Sabi nito sa akin. Okay, saan po pala yung faculty? Tanong ko. Yung gold na building sa loob sa may likod ng gymnasium. Sige, salamat mga kuya. By the way, ang gaganda ng outfits nyo. Sabi ko at nag-wave pa sa kanila, pero weird naman nila akong tiningnan. Pagkapasok ko sa loob ay halos mapanganga ako. Eskwelahan ba talaga to? Binasa kong nakalagay na pangalan ng university sa taas. Viston University. Sabi ni Papa kahit university ang nakalagay dyan, hindi lang university meron dito. From preschool to college tong school na to. Ang bongga, diba? VU is a very popular school dito sa bansa. Ang daming naghahangad na makapasok dito. Pero hindi lahat pwede. Mga sobrang yayaman at malalakas lang ang koneksyon ng nakakatungtong at nakakapag-aral sa eskwelahan na to. Come to think of it, sino ba namang tao ang magbabayad quarterly ng 500,000 para sa tuition fee? Maswerte lang ako dahil teacher si Papa dito. At hindi lang basta teacher, dahil kilala siyang professor. Kaya napakiusapan niyang admins na dito na lang ako mag-aral. Napangiti ako. Walang-wala to sa school ko dati. Sa laki pa lang at ganda ng building. Habang naglalakad ako, nadaanan ko ang building ng iba't ibang year level. May soccer field din at swimming pool. Meron ding park at playground sa loob. Ang laki din ng parking lot at napakasosi ng cafeteria. Dahil yung mga nagsiserve doon ay mga high-class chef talaga. Sa wakas narating ko na din ang faculty building. Nakarating ako ng 4th floor at doon ko lang nahanap ang office ni Papa. Ferdinand Flores, literature professor. Kumatok ako at binuksan ko kaagad yon. Hi Papa! Bati ko sa kanya. Nakita kong naglilipat siya ng mga folder sa mesa niya. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Hi Isabel, my favorite daughter. Sabi niya, sumimangot ako at lumapit sa kanya. Hinalikan ko siya sa pisngi. Papa naman, Mia na lang at saka ako lang kaya ang anak mo. Ikaw talaga. Sabi ko kaya tumawa siya at tinap ang ulo ko. Dalaga na nga ang anak ko pero wala ka pang boyfriend? Tanong nito sa akin. Papa, inis kong baling dito. What?
I'm just asking. Sabi niya. Wala akong boyfriend. Sagot ko. Why? Ang dami namang nanliligaw sa'yo. Don't tell me pihikan ka din like your mom. He asked. Let's say that, pero papa, ang gusto ko kasi yung magiging boyfriend ko katulad mo. Wala pa akong nakikita kaya wala pa. Sagot ko. He smiled widely because of my answer. O siya, may klase na ako at ikaw rin. Hanapin mo ng room mo para hindi ka malate. Ito ang schedule mo. Sabi niya sa akin at inabutan ako ng pink na card kung saan nakasulat ang subject, oras at room na dapat kong puntahan. Sige po pa. Bye. Thank you. Sabi ko at tumalikod na. Isabel. Tawag niya sa akin. Hinarap ko siya ng nakasimangot. Mabel pala. Sabi niya at tumawa. Welcome to Destin University. I smiled at him once again bago ako tuluyang lumabas ng opisina niya. Actually, dream ko din talagang makapasok sa university na to. 4th year high school na ako ngayong taon na to. Kahit na graduating na, pinush ko talaga na dito graduate ng high school at sana dito na din makapag-college. Why? Because as I said, Destin is one of the best college here in the Philippines. Nangunguna sila sa pagpaproduce ng mga sikat na artista at modelo. Ganoon na din ang mga kilalang tao sa larangan ng sports, medisina at business. If I haven't told you yet, I am doing gymnastic at gusto kong makasama sa mga world gymnastic competition. Gusto ko ring maging model at alam kong ang eskwelahan na tong makakatulong sa akin. Sabi nga nung iba, kung walang Destin sa resume mo, bakit ka pa mag-a-apply? Totoo naman, mas malaki ang chance ng mga nanggaling sa Destin ang matanggap sa trabaho. I am planning to take fine arts in college. Okay na din yun dahil simula high school hanggang college dito ay may dalawa kayong extra subject na all about modeling and acting. So alam mo na ngayon why they produce the country's finest actors and actresses. Dumaan muna ako sa restroom dahil naiihi ako. I looked at myself in the mirror and smiled. This will be a great day. Naisipan ko munang pumasok sa gymnasium para makita sana ang mga gymnastic equipments nila. Papasok na sana ako nang may bumangga sa aking mga babae. Nagsilaglagan sa lapag ang mga gamit ko at maski ako'y natumba. I looked at them, hoping that they will apologize for bumping me, or let's say for pushing me. Pero sa halip ay nagtawanan pa sila. Miss, huwag kang paharang-harang dito, sabi nung isang babaeng may mahaba at itim na buhok. Tara na girls, huwag na tayo mag-aksaya ng panahon sa mga basura, sabi nung short hair na babae. Lahat sila nagtawanan pa ulit before they turned their backs on me. And they're even sa shade. For heaven's sakes, akala mo naman ang gaganda. Naku kung hindi lang ako bago dito pagsasabunutan ko yung mga yun. Nakakahiya lang din kasi kay Papa, kaya ayokong gumawa ng gulo. Tatayo na sana ako nung matumba ko muli. Wala kasi akong buwelo. Need a hand? Napatingin ako sa may kamay na nasa harapan ko at tumakong tingin ko sa lalaking nag-aalok nun. Maputi, shinito, matangkad din siya pero ang baduy niya pumorma. Idagdag mo pa ang malahari pattern niyang salamin. Kumapit ako sa kamay niya para makatayo. Nagulat ako nang yumuko siya at pinagpupulot ang mga gamit ko na nasa lapag. Nang mapulot niya lahat yun ay iniabot niya sa akin yun at ngumiti. You better be careful. Ganyan talaga sila Natalie and her friends. Sabi nito sa akin. Salamat. Sabi ko bago ngumiti sa kanya. No problem. So, bago ka dito? Di pa kasi kita nakikita before. He started. Sa way ng pagsasalita niya at pag-i-English niya, parang lumaki talaga siya sa ibang bansa. Pero okay naman yung pagtatagalog niya and his English accent is making him more cooler. Transferee ako. Anak ako ni Professor Flores. I am Mabel, by the way. Sabi ko't inilahad ang kamay ko for him to shake. Mabel what? He asked, maybe asking for my surname. Here we are again, with my super cute name. Isabel Martina Flores. Pero kapag tinawag mo akong Isabel, band ka sa akin. Sabi ko, tumawa siya kaya napangiti ako. He's so old-fashioned. Pero alam kong mabait siya. Tinanggap niya ang kamay ko, finally. Nice meeting you, Mabel. I'm Devin Oliver Donovan. Sabi niya, Donovan? Yung nakasakay sa sasakyan kanina? Wow, ang cool mo. Marunong ka na mag-drive? Tanong ko. Kailangang matuto. Sabi niya bago humawak sa batok niya. Oh, rich kid nga palang mga tao dito. What do I expect? Pero ano bang dapat itawag ko sa'yo?
Tanong ko sa kanya. Well, ang nakakarami dito ang tawag sa akin ay nerd at baduy. Pero yung mga bilang na kaibigan ko, Devin ang tawag sa akin. Sagot niya. Kumamot ako ng ulo. Mukhang nakakaranas ng matinding bullying ang isang to. Ay, wag na yon. Oliver. Oliver na lang itatawag ko sa'yo para unique. Sabi ko. Ikaw ang bahala. Sagot niya. Friends na tayo ah. Sabi ko. Oo naman. He answered and smiled at me. Devin! Devin! Napatingin ako sa isang babae na tumatakbo sa direksyon namin. Oh, bakit kay siya? Tanong ni Oliver nung makalapit ito sa amin. Yung report ko, nandun na sa table mo. Sabi nito. Okay, salamat. By the way, Keisha, this is Mabel. Transfer siya dito. Mabel, this is Keisha. Siyang Vice President ng Student Government dito. Pag-i-introduce sa aming dalawa ni Oliver. Hi, Mabel. I hope we get along. Nakangiting sabi sa akin ni Keisha. We will. I answered while shaking her hand. That day I met Oliver and Keisha, whom I never thought will be an important part of my life.